Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Simon. Walang eksaktong taon. Tondo, Manila. Nang mga panahong ito, halos katatapos pa lamang ng pandaigdigang digmaan. Nagsisimula pa lamang na makabangon ang ekonomiya sa natamo nitong pinsala. 25 anyos na si Simon na mga sandaling yon. Ngunit dahil laki sa kaguluhan, kaya tumandang matigas ang ulo ng binata. Lumaki sa poder ng lolo. Wala nang nakagis ng magulang dahil namatay ang mga ito sa digmaan. Tanging si Lolo Ino na lamang ang kasama sa buhay. Ngunit dahil sa pagiging abala sa pagbebenta sa palengke, hindi na ito masyadong nabigyan ng atensyon ng lolo. Hindi naman lingid sa kalaman na matanda ang ginagawa ng apo. Kalat yon sa buong baryo. Kasama ang barkada. Kaliwat kanan ang krimeng kinasasangkutan ni Simon. Namuhay ito bilang matinik na snatcher at ito na ang naging hanap buhay ng binata. Bukod sa pagnanakaw sa mga taong nakakasalubong, pinasok din ni Simon ang pag-aakyat bahay. Masasabing likas na maliksi ang pangangatawa ni Simon. Maging ang mga kasamahan, humahanga sa binata. Ito ang palaging nauunang pumasok ng bahay. Mun, mas mabilis ka nakalabas ng bahay kanina. Paano mo nagagawa yun? Wika ng kasamahang si Ramil. Para ka namang bago ng bago, Ramil. Wala kasing tao sa loob kaya nakalabas kagad ako. Nga pala, bukas, yung tindahan naman ng mga lumang gamit ang punteriya natin. Malay mo, may mga armas tayong makuha doon. Oo nga no. Sana nga makasalubong natin yung grupo ni Toto eh. Napatango naman si Simon. Habang abalang hinahati ang perang nakuha sa bahay na pinasok. Hindi naman ganong kalakihan ang grupo. Nasa 6 na katao lamang. Ngunit matinik ang mga ito sa ganitong gawain. Kinabukasan, maagang nagising si Simon. Nakita nito ang lolong naghahanda ng mga ibebentang gulay sa palengke. Kagad namang napansin ng matanda ang paglapit ng apo. Sibor, palagi naman kitang sinasabihan. Mag-iingat ka sa ginagawa mo. Malaki ka na. Dapat alam mo na ang tama. Tsaka po, kung talagang hindi ka na matitigil sa ganyang gawain, dapat handa ka sa magiging kaparusahan mo kapag nahuli ka ng mga pulis. Wika ni Lolo Ino. Huwag niyo na po akong alalahanin, Lo. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Teka, ako na nga yung magdadala niyang karito ninyo. Bako, wag na. Kaya ko na ito. Manatili ka na lamang dito sa bahay at magkape ka na rin. Matapos yun, kagad namang nagpunta si Lolo Ino sa palengke. Naging abala naman sa paglilinis ng bahay si Simon. Hanggang sa dumating si Ramil. Pare, bagong buhay ah. Ano bang nakain mo at naglilinis ka dyan? Napagalitan ka na naman ni Lolo Ino no. Loko, hindi. Maganda lang yung gising ko. Nga pala, anong mabahong hangin ang nagdala sa'yo rito sa bahay? Napakaaga mo yatang pumunta. Yun nga. Anong oras ba yung lakad natin mamaya? Balita ko, may bantay kapag gabay dun sa tindahan ng mga lumang gamit. Ay nako, para ka namang bago ng bago, Ramil. Para saan pa't naging akyat bahay tayo kung hindi natin kayang lusutan yung mga ganong bagay? Napangiti na lamang si Ramil sa sinabi ng kaibigan. Nga pala, may dalang balil si Ibod.
Di ko alam kung saan niya nakuha. Baka paltik naman yung isang yan. Isa lang ba yung dala niya? Oo parang ayaw pang ipahawak sa akin. Pinilit ko lang. Ay nako, hindi ka pa nasanay sa isang yan. Hayaan mo, pag nakasalubong natin yung grupo ni Toto, siya ang pauunahin natin. Total, meron naman siyang dalang armas eh. Napatawa naman ng magkaibigan habang patuloy sa pagwawali si Simon. Para mas mapabilis ang trabaho, tumulong na si Ramil kaya maagang nakapaghanda ng pananghalian ang binata. Kinahapunan, dumating naman ang ibang mga kabarkada. Bit-bit ang kanya-kanyang bag, laman ang damit at maskarang gagamitin sa pagnanakaw. May handaan ba rito? Ang aga mo naman yatang pumunta, Ramil. Huwag mo nga ako itulat sa'yo, Ibod. Kakarating mo lang pero ang lakas mo na kaagad mang Alaska. Oy kayo, itigil nyo yan. Pag-uuntugin ko yung mga ulo nyo eh. Ibod, dala mo ba yung yabe tubo? Oh, nasa bag. Napakabigat nga eh. Ilang sandali pa, pumunta na ang grupo sa sikretong tagpuan. Pinag-usapan ang mga gagawing hakbang. Tulad ng nakagawian, aalalay lamang ang iba at si Simon ang unang papasok. Si Ramil ang magiging lookout sa labas at ang apat na may susunod kay Simon kapag nagbigay na ito ng hudyat. Sa pagdilim ng paligid, matyagang nagmasidang pangkat hanggang sa paunti ng paunti ang mga taong napapadaan. Sa pagsapit ng hating gabi, pinangunahan na ni Simon ang grupo. Kaagad sinira ang kandado ng tindahan at mabilis na pumasok. Nang masiguradong wala ng tao sa loob, sumenyas na ito sa mga kasamahan na sumunod. Bod, palit nga tayo ng flashlight. Mahina na yung baterya nung binigay mo sa akin eh. Sa pagtutok ng flashlight sa gitnang bahagi ng tindahan, bumungad sa binata ang iba't ibang klase ng lumang gamit. May iilang gawa sa ginto, tanso, at pilak. Labis namang tuwa ang naramdaman ni Simon na mga sandaling yun. Nako, malaki-laking pera to Tiba-tiba tayo nito pag naibenta natin lahat. O edi ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na ng makarami. Kagad namang kumilos ang mga ito. Dali-daling kinuha ang lahat ng pwedeng mapakinabangan. Habang abala ang lahat, naagaw naman ang atensyon ni Simon matapos makita ang isang nakasabit na medalyon. Bahagyang napatigil pa ang binata. Bumalik sa ulirat ng tapiki ni Ibod ang balikat. Mon, hoy Mon, ayos ka lang ba? Parang nakakita ka ng multo Kung ayaw mong kunin, ako na ang kukuha niyan. Hanggang sa nagpasya na itong kunin ang medalyon. Ngunit mabilis na gumalaw si Simon. Kinuha ito at nilagay ang bagay sa bulsa. Habang abala ang lahat, bigla din itong napatigil sa pagpasok ni Ramil. Papunta dito yung dalawang gwardya. Ano nang gagawin natin? Di ano pa, dating gawi. Magsitago na kayo. Matapos madinig ang sinabi ni Simon, kagad namang naghanap ng matataguan ang bawat isa. Habang dumaraan ang mga gwardya, labis ang kaba ni Ramil. Nakatago sa isang poste, ngunit may nasagi ito na lumang sibat. Dahil gawa sa bakal ang bagay, nabasag nito ang katahimikan sa lugar. Sa pagkagulat ng lahat, bigla namang umeko ang putok ng baril matapos paputokan ng nagrorondang gwardya. Dahil nasa delikadong sitwasyon ng kaibigan, wala nang nagawa si Simon kundi kunin ang atensyon ng mga bantay. Ibinato ng binata ang iilang hawak na gamit,
Kaya binaling ng dalawang bantay ang atensyon kay Simon. Pinagbabaril ito hanggang sa maubos ang bala. Nang matigil sa pagpapaputok, labis ang pagkagulat ng lahat dahil biglang sumubsob sa sahig ang muka ng dalawang bantay at nakitang si Ibod ang bumaril sa mga ito. Oh, bakit mo naman tinuluyan? Ano pa bang magagawa ko? Nabigla ako eh. Dahil sa nangyaring hindi inaasahan, kaya dali-daling kumilos ang lahat. Nagpa siyang umalis na ng lugar. Kagad na tinahak ng grupo ang sekretong pinagpupulungan. Mas mainam siguro kung maghihiwa-hiwalay muna tayo. Nasisiguro kong puputok ang balita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Ikaw, Ramil, di ba may kamag-anak ka sa probinsya? Doon ka na muna. At yung mga nakuha niyong gamit, kayo na ang bahalang magbenta. Paano ka naman, Mon? Saan ka naman pupunta? Bahala na. Siguro pupunta muna ako ng Baguio. Pag natunton ako doon, bahala na kung saan ako pupulutin. Kung sumama ka na lang kaya sa akin, hindi kita iiwanan dito, Mon. O siya, sasama na kung sasama. Sige na, Bod. Mag-iingat kayo. Magpapalamig muna tayo sa ngayon. Matapos ang usapan, kagad na nagkanya-kanya ang magkakaibigan, maliban kay Simon at Ramil. Bago tuluyang lisanin ang Maynila, mas minabuting magpaalam ni Simon kay Lolo Ino para hindi na ito mag-alala sa kanyang pagkawala. Habang nagpapaliwanag si Simon sa matanda, naiwan naman sa labas ng tahanan si Ramil para magbantay. Naiintindihan naman ni Lolo Ino ang sitwasyon ni Simon, kaya hindi na pinigilan pa ang apo. Matapos makapag-iwan ng kaunting salapi sa matanda, kagad nang tinahak ng magkaibigan ang daan papunta sa terminal na mga sasakyan. Habang nasa biyahe, napatanong si Simon kung saan ba ang probinsya ng kaibigan. Nasa Leyte. Baka abutin tayo ng 1 linggo bago makarating. Pero babala lang, Mon, ha. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero huwag kang tumitig sa mata ng mga taong makakasalubong natin doon, ha. Ang weirdo mo naman. Bakit? May mga aswang ba sa inyo? Oo, at hindi lang yun. Madami ring manlalason. Kaya huwag kang tatanggap ng kahit na ano mula sa taong hindi namin kaanak. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita sa kamag-anak ko para hindi ka na nila pakialaman. Pambihira oh. Pati pala kayo. May lahing aswang. Naku, hindi naman lahat. Kaya nga akong pumuntang Maynila para maiwasang matutunan yung mga ganong bagay. Ganun ba? Nako, mukhang dito pa ako madadali ah. Huwag kang mag-alala, kung bahala sa'yo. Basta sundin mo lang yung mga sinasabi ko, ha. Matapos madinig ang mga binahagi ng kaibigan, napatango na lamang si Simon bilang pagsang-ayon. Sa paglipas ng halos 1 linggo, matiwasay na nakatungtong ng Leyte ang magkaibigan. Medyo masukal ang daan papunta sa bahay ni Ramil. May kalayuan ito sa pamayanan at halos 3 baryo ang madaraan bago marating ang mismong bahay ng magulang. Habang papalapit sa tahanan, kapansin-pansin ang ilang taong nakatitig kay Simon. Ngunit kagaya ng babala ng kaibigan, hindi niya ito tinignan sa mga mata. Hapon na rin nang marating nila ang bahay. Nakitang abala sa pagwawalis ng bakuran ang ina. Nay, magdidilim na. Pero nagwawalis ka pa rin dyan? Ay, Ramil, kailan ka pa nakarating? Akala ko ba nagtatrabaho ka sa Maynila? Tanong ng ina nito.
na nagngangalang Tansing. Dahan-dahan lang, Nay. May problema lang sa pinasukan ko. Pero babalik din naman kami dun. Nga pala, Nay. Kaibigan ko si Simon. Pwede ba, Nay? Dito muna siya pansamantala. Magbabakasyon lang. Magandang hapon po, Manang. Magandang hapon din. Aba, oo naman. Pwede. Tagasang ka ba, iho? Taga Maynila po ako eh. Sa totoo lang po, kasamahan po kami ni Ramil sa trabaho. Ganun ba? Ikaw ba, Ramil? Napagsabihan mo na itong kaibigan mo tungkol sa mga pwede at bawal gawin sa lugar natin. Oo, Nay. Napagsabihan ko na yan. Mabuti naman kung ganon. Hala, sige. Mauna na kayong pumasok at tatapusin ko muna ito. Nang madinig ang sinabi ng ina, kagad nang pumasok sa tahanan ang magkaibigan. Matapos ang ginagawa sa labas, sumunod na rin si Aling Tansing. Naghanda ng makakain at inayos ang matutulugan ng dalawa. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napatanong naman si Simon kung saan maaaring maligo. Diyan sa likod bahay. May puso dyan. Ay teka muna. Kukuha lang ako ng posporo. Pagkalis nito, bahagyang napakapa si Simon sa bulsa. Muli niyang nakita ang medalyon. Ilang minuto itong pinagmasdan ni Simon, kaya ni hindi man lamang napansin ang pagbalik ni Ramil. Mon? Uy, ba't parang ang sama ng titig mo sa bagay na yan? Pwede ko ba makita? Teka, infinite yan ah. Saan mo naman nakuha yung isang yan? Alam mo kung ano to? Galing pa to sa nilooban nating tindahan eh. Hindi ko alam kung buhay yung isang yan pero mas mainam kung isusuot mo na lang. Wala namang mawawala kung maniniwala, hindi ba? Napatango na lamang si Simon bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Pumunta naman ang dalawa sa likod bahay para maligo. Pambihira ka, Ramil. Paulit-ulit na lang ba talaga yung brief mo? Mukhang may nakatirang buhaya na dyan oh. Di mo ko masisisi. Pinapadala ko kasi dito sa bahay yung perang kinikita natin sa Maynila. Walang hiya ka. Madaming pwedeng hablitin sa Maynila. Madaming nakatiwangwang na brief doon. Ba't di mo kinuha? Di kasi maganda eh. Tsaka manipis yung tela. At nagawa mo pa talagang mamili sa lagay na yan. Napatawa na lamang si Ramil sa mga biro ng kaibigan. Nakalipas ang ilang sandali. Muling pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan. May kalakihan naman ito. May 3 silid. May malawak na sala at gawa sa tadtad na bagakay ang buong bahay. Dahil sa pagod, kagad na nakatulog ang dalawa. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, biglang nagising si Simon matapos madinig ang mga taong nag-uusap. Nay, nasabihan mo na ba si Ramil kung ano mga dapat gawin ng kaibigan niya habang nandito? Pag nalaman to ng iba nating kaanak, baka hindi na makabalik pa ng Maynila lang kaibigan niya. Wika ng kapatid ni Ramil na nagngangalang Ramon. Oo, huwag ka nang mag-alala. Sa tingin ko hindi naman matigas yung ulo ni Simon. At isa pa, kamag-anak ba natin sila? Pero ibang-iba tayo sa kanila. Mas pinili nila yung maging masama habang tayo. Mas pinili nating mamuhay ng normal. Hindi naman siguro magtatangka ang mga yon kung masasabihan kagad natin, hindi ba? Kayo ang bahala, Nay. Pero mas maganda kung handa pa rin tayo. Kilala niyo naman si Goryo. Matapos masalo ang bertod ng lola, hindi na nakokontrol yung sarili. Hindi niyo ba naalala yung pag-atake niya sa kapitbahay natin nung minsang may pumuntang bisita sa kanila? Hayaan mo. Nang makita niya yung hinahanap niya,
magkakasubukan kami kung hindi nila ako pagbibigyan. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa at muling binalot ng katahimikan ang paligid. Kinaumagahan, tanghali nang magising si Simon. Mon, gising ka na pala. Sandali lang gagawang kita ng kape. Oy Mil, may mga kapatid ka pa ba? Oo, di bali pangatlo ko sa aming apat na magkakapatid. Bakit mo naman naitanong? Pasensya na pero nadinig kong may kausap si Aling Tansing kagabi. Baka si Kuya Ramon. Madalas kasing mangutang yung kay nanay. Pero hindi naman tungkol sa utang yung pinag-uusapan nila. Parang tungkol sa taong nagngangalang Goryo. Oo. Si Manong Goryo. Yung kaanak naming aswang. Kailangan nating iwasan yun. Wala kasing sinasanto yung hayop na yun eh. Kahit kadugo, basta inabot ng sumpong. Matapos madinig ang sinabi ng kaibigan, napatango naman si Simon bilang pagsang-ayon. Mon, gusto mo bang gumala sa bukid pagkatapos mong uminom ng kape? Aba oo naman. Alam mo namang mga bulok lang na gusali yung nakikita ko sa Maynila eh. Sige. Para makapagpahabol na din tayo sa kalabaw ni Karting. Pabulong na wika ni Ramil. Ano Mil? May sinasabi ka ba? Wala. Dalihan mo na dyan nang makalis na tayo. Makalipas ang ilang minuto, kaagad namang tinahak ng magkaibigan ang daan papunta sa pinakamataas na parte ng bukid. Labis na natutuwa si Simon. Masarap ang simoy ng hangin. Napakatahimik ng paligid. Abala naman sa pagsipol si Ramil habang naglalakad. Ngunit nang marating ang malawak na palayan, dahan-dahan itong naglakad na tila may iniiwasan. Akala ko ba malayo-layo pa yung pupuntahan natin? Ba't parang ang bagal mo namang maglakad? Mon, pag sinabi kong takbo, tumakbo ka ha? Ano bang pinagsa... Hindi na naituloy ni Simon ang sasabihin. Takbo Mon! Takbo! Diyan na yung turong kalabaw! Kahit nakatakbo na ang kaibigan, nanatili lamang sa kinatatayuan si Simon dahil hindi nito maintindihan ang sinasabi ni Ramil. Ilang sandali pa, nadilig na ng binata ang dagundong ng lupa mula sa likuran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kaagad itong sinuwag ng malaking kalabaw. Kaya naman tumalsik ito at sumubsob ang muka sa lupa. Matapos ang pagkakasuwag na yun, bigla itong napatakbo sa hindi malamang dahilan. Mon? Mon? Naku, ayos ka lang ba Mon? Bahagya itong napatigil matapos makita ang kaliwang sungay ng kalabaw. Pambihira ka naman, Ramil. Mabuti na lang hindi ako napuruhan. Ano ba yung iniisip mo? Pasensya naman pero himalang nakakatayo ka pa matapos yung ginawang pagsuwag sa inong kalabaw. Ipinakita ni Ramil ang hawak na sungay kay Simon. Kaya labis ang pagtataka ng dalawa. Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang naman ako. Napatigil naman sa pagsasalita si Simon matapos makita ang malaking pinsala ng damit. Naku naman paborito ko pa namang damit to. Sinira nung kalabaw. Grabe ka Simon, yan ba talaga yung iniisip mo? Teka nga, suot mo ba yung medalyon ng Infinito? Kanina ko paramdam na umiinit to eh. Hindi ko lang pinapansin. Isa lang yung ibig sabihin yan. Talagang buhay na yung bagay na suot mo. Ang swerte mo naman,
Siguro yan yung dahilan kung bakit tinadhana tayong pumasok sa tindahan ng mga lumang gamit. Siguro nga. Pero sige na, ipagpatuloy na lang natin yung paglalakad. Matapos ang mga naganap, wala namang kakaibang nangyari. Hanggang sa matiwasay na narating ng dalawa ang mataas na parte ng bundok. Ang ganda naman dito. Kitang-kita yung napakagandang paligid. Maganda, no? Gusto mo, uwi na ako tapos iwan kita rito? Ganun. Kung itulak kaya kita rito sa bangin, nang mag-isa na lang talaga ako rito. Nang akma namang itutulak na ng pabiro ang kaibigan. Ito naman di mabiro eh. May dala pala akong kanin at ulam sa bag. Mabuti na lang pinadalhan ako ni nanay. Ginugutom pa naman ako. Ayan, kaya ang taba mo eh. Alam rin ni Aling Tansin na magugutom ka. Kaya yun, nagpadala ng makakain. Syempre naman, ganun ako kamahal ni nanay. Makalipas ang ilang segundo, kaagad silang naghanap ng punong masisilungan para masimula ng pagkain. Naging masaya ang araw ng magkaibigan. Namitas pa ng hinog na bunga ng bayabas ang mga ito, kaya hindi napansin ng dalawa ang dahan-dahang paglubog ng araw. Magdidilim na pala. Tara mun, balik na tayo sa bahay. Bukas doon naman tayo sa kabilang parte. Mas masaya doon at may bunga ang mga duhat. O hindi naman, kaya doon tayo sa may samay talon. Hindi na nagtagal pa ang magkaibigan. Kaagad na tinahak ang daan pabalik ng bahay. Kapansin-pansin naman ang pagiging aligaga ni Ramil. Kaya kaagad itong natanong ni Simon. Mil, may problema ba? Bakit parang hindi ka mapakali? Wala naman. Bilisan na lang natin yung paglalakad. Baka kasi maabutan tayo ni Goryo sa daan eh. Madalas kasing magawi yun dito tuwing gabi. Labis naman ang pagtataka ni Simon sa sinasabi ng kaibigan. Dahil tila labis ang takot ng pamilya ni Ramil pagdating sa taong nagngangalang Goryo. Hindi naman ito nag-abala pang magtanong. Binilisan na lamang ang paglalakad. Nakalipas ang ilang minuto, kung saan malapit na ang dalawa sa daan, ramdam ni Simon ang biglang pag-init ng suot na medalyon. Mil, sadali nga lang. Pwede bang magdahan-dahan lang tayo sa paglalakad? Bakit naman? Ilang sandali pa, bahagya namang napatigil sa paglalakad ang dalawa. Matapos makita ang ina na kausap si Goryo. Teka lang mun, halika muna sandali. Nagtago ang magkaibigan sa isang malaking puno ng mangga. Habang pinagmamasdan ang ina na kausap ang patpating lalaki. Ilang minuto ring nagtagalang usapan. At nang masiguradong umalis na ang panauhin, kagad namang bumalik sa bahay ang dalawa. Nay, ano naman po yung napag-usapan nyo ni Manong Goryo? Wala naman. Napansin ko lang na tila nagmamasid sa bahay kaya kinumpronta ko kagad. Ang sabi, nabalitaan niya yung pagbalik mo. Kaya nais ka lamang niya kamustahin. Anong klaseng dugo kaya yung nahigop no na tinahanap ako? Samantalang dati, ni hindi nga ako pinapansin nun. Baka gustong mangutang. Akala niya siguro mayaman ka na. Puro taba lang naman yung naipon mo. Ito naman masyadong personal. Pero may punto ka din naman. Duda ako sa pagpunta ni Goryo dito sa bahay. Marahil alam nito na meron kang dalang bisita. Kaya kung ako sa inyo, iwas-iwasan niyong umuwi ng hapon at baka makasalubong niyo pa siya sa daanan. Sige hunay, huwag kayong mag-alala. Kaya naman namin ang sarili namin eh. Basta may laman yung tiyan. Teka,
Ano nga pala yung ulam natin? Naku, ang taong ito andun sa kusina. Kayo na ang bahalang intindihin ang sarili ninyo. Huwag kang mahiya, Simon, ha. Ituring mo na din na parang tunay na tahanan mo ito. Maraming salamat to, Aling Tansing. Napatango na lamang ang matanda. Kagad na nagpaalam upang magpausok ng bunot o tuyong balat ng nyug. Habang naghahain ng hapunan, napatanong naman si Ramil kung nais bang puntahan ni Simon ng talon. Ba't mo pa kailangang tanungin? Alam mo namang buong buhay ko, ngayon lang ako nakapunta ng probinsya. Siyempre oo ako kagad. Maganda naman talaga dun sa talon pero may sabi-sabi dito sa amin. Lagusan to ng mga engkanto. Kaya noong maliit pa ako, hindi ako madalas pumupunta doon. Sunod-sunod na yung mga nawawalang tao. Yung iba nalulunod. Pero yung iba, hindi na nakita. Madami din akong kaibigan na nabiktima ng talon na yun. Kaya todo yung pagbabala sa akin ni nanay na umiwas doon eh. Baka naman kasi hindi nila tipo yung matataba. Kaya wala silang pakialam sa'yo. Grabe ka naman sa akin. Pero siguro nga. Matapos kumain ang dalawa, mas minabuti ng mga ito na magpahangin sa labas ng bahay. Alam mo, nakakapanibago talaga rito, no? Masarap palang mamuhay sa probinsya. Oo, Mon. Yun nga lang, wala kang malawak na lupain ng magandang trabaho dito. Kaya puputi naman yung mata mo sa gutom. Pwede ring buhay ka pa nga. Payat ka naman. O ba't ikaw? Mula pagkabata mataba ka na. Ba't pala nagawi ka sa Manila? Maswerte lang talaga ako sa magulang. Minsan hindi ko naranasang magutom. Pero hindi naman ako bulag para hindi makita yung paghihirap nila. Kaya nga ako pumunta ng Maynila eh. Oo nga pala no. Matanong ko lang. Nasaan na pala yung tatay mo? Matapos madinig ang tanong ng kaibigan, bigla namang tumulo ang luha ni Ramil nang hindi ito namamalayan. Ayon sa dumating na balita, noong halos magdadalawang linggo pa lamang na nasa Maynila, namatay ang ama matapos sumama sa pangangaso ng baboy ramo. Dahil nasa panata na nito ang mga aso tuwing sasapit ang mahal na araw. Huwebes Santo pa lang, naghahanda na ang ama para pumunta sa kabundukan. Sibat at itak lamang ang dala sa pangangaso. Nasa 5 ang bilang na magkakaibigan. Sa pagsapit ng dilim, habang abalang nag-uusap ay bigla itong natigilan matapos makadinig ng baboy ramo. Hindi ito nagdalawang isip at dahan-dahang nilapitan. Kagad na bumungad ang isang baboy ramo. Abalang nanginginain malapit sa matirik na bangin. Ngunit nang magpasyang sibatin ang hayop, bigla itong nakatunog at kagad na kumaripas ng takbo. Mabilis namang sinunda na magkakaibigan ang hayop hanggang sa pumasok ito sa makitid na kuweba. Pare, pausukan na lang natin. Ako na ang bahalang magbantay dun sa kabilang butas. Baka dun ito dumaan. Wika ng tatay ni Ramil. Naging abala naman ang 4 na kasamahan nito. Pinausukan ang butas na pinasukan ng hayop. Samantalang ang ama ni Ramil, mag-isang nag-abang sa likurang parte ng kuweba. Ilang minuto pa ang nakalipas. Dinig nito ang papalapit na tunog ng baboy ramo sa kanya. Kagad na inihanda ang hawak na sibat. Lumabas ito na kagad namang tinusok ni Meroy. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Gayong may kalakihan ang hayop at nagawa nitong masuwag ang ama ni Ramil. Hanggang sa hindi nito napansin ang matalim na bato. Sa muling pagsuwag ng hayop, kagad na tumilapon si Meroy sa matalim na parte ng bato. Natusok ang ulo at hindi na muli pang nakabangon.
Ito ang rason kung bakit hindi na siya muling nakitang buhay ni Ramil. Ano namang nangyari sa baboy Ramon na may gawa nun? Nakuha naman ng mga kasamahan ni tatay. Ito yung ginamit sa burol niya. Ibinenta ito ni nanay kaya hindi nahirapan sa gastusin. Nang makaramdam ng antok ang dalawa, pumasok na sila ng tahanan para matulog. Kinaumagahan, maagang nagising ang magkaibigan matapos gisingin ni Aling Tansing. Oh, Ramil, aalis kami ng kuya mo. Kayo na munang bahala sa makakain ninyo, ha? May mga daing naman dyan. Aali muna kami doong kina Maring Lede. Baka hapon na kami makauwi. Basta ang payo ko, ha? Huwag kayong umuwi ng magdidilim na. Sige Nay, mag-iingat po kayo ha. Kagad namang umalis ang matanda. Pagbangon din ng dalawa, kagad nang kumain ng agahan. Ilang sandali pa masayang tinahak ng magkaibigan ang daan papunta sa talon. Halos 1 oras din ang ginugol bago ito narating. Malamig ang simoy ng hangin, malinis ang tubig, at nadatna ng magkaibigan ang iilang kabataan na abalang naliligo. Base sa nakikita ko, mukhang wala namang katotohanan yung mga kwento mo sa akin kagabi. Ang daming naliligo oh. Siguro taga-ibang bayan yung mga yan. Madalas maraming dumadayo dito para lang maligo. Lalo ngayon at tag-init. Ganun ba? Siguro nga mas mainam kung doon tayo sa mataas na parte para mas kita natin yung ganda ng paligid. Napatango lang naman si Ramil bilang pagsang-ayon sa kanya. Hindi na muna naligo ang dalawa. Halos masakop na ng mga kabataan ang buong talon. Mas minabuti nitong manood hanggang sa magsawa ang mga binata sa kakatampisaw. Ilang oras din ang ginawang pagmamasid at pakikiramdam dahil bigla na lang uminit ang medalyon. Inikot ni Simon ang tingin. Napatitig sa tabi ng talon nang madinig ang pagsigaw ng isang binata. Mangiyak-ngiyak nitong tinatawag ang pangalang Jonas. Hoy Toy, sino bang Jonas yung hinahanap mo? Yung kaibigan po namin, hindi pa nakakaahon. Ilang minuto na po yung nakakalipas. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kung maligo kayo, parang walang bukas. Man? Samantalang si Simon naman, seryosong nakatitig sa ragasan ng tubig. Ay kasi... Ano ka ba naman? Kung ano-ano na naman siguro yung lumalabas sa imahinasyon mo no. Sabi lang tigil-tigilan mo yung pamboboso sa anak ni Manong Onyok. Huwag mo ngang ibintang sa akin yung mga gawain mo sa Maynila. Kaya ka laging nahuhuli sa pagpupulong natin eh. Ito naman, ano ba talagang tinitignan mo dyan? Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakakita eh. Nasa gilid lang ng talon yung bata. Habang hawak ng isang nilalang. Kanina pa nga siya dinidilaan eh. Diyos mio, baka naman berbero kaya nakikita mo. Ang sabi sa akin ni nanay, sa oras na masama ka niya sa ilalim ng tubig, doon mo lang makikita yung iba pang bihag. Dagdag pa ni Ramil, ang pagdila nito sa mukha ng bata, indikasyon na hindi ito papatayin ng nilalang. Bagkus ay gagawin itong bihag at kung magutom, saka lamang ito lalantakan. Kinakabahan man, ngunit buo ang loob ni Ramil na sundan ang pugad ng nilalang. Ito din ang nakikita niyang paraan para matigil na ang pamemerwisyo ng nilalang. Bago pa man ito hilahin pababa ang binata, kagad niyang binunot ang punyal na pinanghihiwa ni Ramil sa dalang mangga. Tumalon ito ng walang pagdadalawang isip para masundan ng nilalang. At dahil sa linaw ng tubig, kaya naman hindi naging mahirap kay Simon na sundan ang berberoka. Hanggang sa pumasok ito sa isang yungib.
Sa pag-ahon, makikita ang isang hindi kalakihang kuweba. May sulo na nakasinde na siyang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Bahagyang kinabahan si Simon matapos makita ang mga nakatumpok na kalansay. Kaagad ding iniahon ng nilalang ang binata. Tinabi sa 3 taong bihag nito. Ang ipinagtataka lamang ni Simon kung bakit tila sunod-sunuran ang mga tao at walang alam sa mga nangyayari. Ilang sandali pa, may mga katagang lumalabas sa isipan. Hindi man alam ang ibig sabihin, ngunit kagad niya itong sinambit at inihip sa dibdib. Dahil umahon na ang nilalang, doon lamang nakita ni Simon ang itsura nito. Pagapang ito kung maglakad, may mahabang buntot, malaking palikpik sa likod at may malaking bunganga. Maliliit at matatalim ang mga ngipin. Makalipas ang ilang minuto, kagad nitong tinawag ang isang dalaga na nakamukmok sa gilid. Hindi naman nagdalawang isip ang babae at kagad na lumapit. Dahil dito, napagtanto ni Simon na nasa ilalim ng kapangyarihan ng nilalang ang mga taong nakikita. Sa paglapit ng dalaga, kagad itong yumuko. Ibinuka naman ng nilalang ng malaki ang kanyang bunganga. At para mailigtas ang babae, inihagis ni Simon ang isang bungo. Napatulo naman sa gulat ang nilalang dahil sa ginawa. At sino ka naman? Paano kang nakapasok dito? Ang lakas din ng loob mong sundan ako sa aking teritoryo. Hindi na nagsalita pa si Simon, nanatiling handa sa mga maaaring maganap. Ilang sandali pa, gamit ang hawak na punyal ay kagad na sumugod si Simon. Wala mang ideya sa kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan. Tinitigan lamang nito ang loob para magawang matulungan ang mga taong bihag ng nilalang. Nang makalapit, kagad na nakaiwas ang nilalang. Hanggang sa napansin ni Simon na mukhang mabagal ang berberoka kapag nasa lupa. Kaya hindi niya ito binigyan ng pagkakataon para makatakas. At dahil sa bilis at liksi, kaya kagad nasaksak ang nilalang. Ngunit hindi niya inaasahan na madulas ang katawan nito. Nang magpasyang bumalik ang berberoka sa tubig, hindi naman pumayag si Simon. Tinadyakan niya ang nilalang hanggang sa lumayo ito sa tubig. Dahil sa ginawa, gumapang naman ito na tila ahas. Mabilis itong nakakilos at sumugod kay Simon. Sa paglapit, kagad nitong binuka ang bunganga at nakagat sa balikat. Dahil sa lakas ng pagkakakagat, kaya't hindi maalis ni Simon ang nilalang sa likuran. Pinilit niya mang itulak ang mukha nito, ngunit sobrang nahirapan dahil sa sobrang dulas. Ramdam niyang dahan-dahang nasusugatan ang balat hanggang sa muling pumasok ang ilang mga kataga sa isipan na ginamit niya para ihipan ang hawak na patalim. Matapos mausal ang mga kataga, walang pagdadalawang isip na itinarak ang punyal sa ulo ng berberoka. Kagad itong nangisay habang namumuti ang mga mata. Ilang sandali pa, nang bahagyang napatigil sa paggalaw ang nilalang, nawala naman ng malay ang mga bihag. Nagulat si Simon dahil biglang gumapang ang tubig papunta sa katawan ng berberoka. Hinila nito ang nilalang papunta sa malalim na parte. Hindi naman na ito pinansin pa ni Simon at mas pinagtuunan na lamang ng pansin ang mga taong nabiktima ng nilalang. Hindi niya ito iniwan hanggang sa makitang magkamalay ang bawat isa. Dahil walang maalala, kaya kagad binahagi ni Simon ang mga naganap. Si Simon na rin ang dahilan kung bakit nakaalis ang mga ito sa impyernong lugar ng berberoka. At dahil sa kabayanihang ginawa,
Kaya hindi mapigilan na kumalat ang nagawang mabuti ni Simon sa buong baryo. Makalipas lamang ang ilang linggo, may iilang mga tao na pumunta sa tahanan para magbigay ng pasasalamat. Nagdadala ito ng mga prutas, bigas at kung ano-ano man. Labis naman ang pasasalamat ni Simon. Pinagsabihan niya ang mga ito na huwag nang mag-abala, pero patuloy rin ang mga ito sa pagbibigay. Isang hapon, habang abala sa pagdidilig ng mga tanim, bahagya namang natigilan si Simon nang biglang uminit ang suot na medalyon. Naku, nalinti ka na. Manong Goryo, kumusta ho? Magandang hapon. Ano ho bang sadya ninyo rito? Wika ni Ramil habang naglalakad palapit kay Tio Goryo. Arabel, patagal-tagal din tayong hindi nagkita. Balita ko mga ilang linggo ka nang nakauwi galing Maynila. Yan na ba ang pasalubong mo sa akin? Tanong ni Goryo habang tinuturo ng uso ang lokasyon ni Simon. Naku nung, pasensya na. Nagmamadali kaming bumalik dito eh. Saglit lang din ho kami. At baka sa 3 buwan, babalik na ulit kami ng Maynila. Ganun ba? E di ba yung kasama mo yung napapabalita na nagligtas sa mga biktima ng berberoka doon sa talon? Yan yung mga hinahanap ko. Yung matatapang. Naku, pasensya na po Manong Goryo. Pwede bang ibalato nyo na to sa amin? Bisita ko po yan nung, baka pwede naman nyo na akong pagbigyan. Yan ang problema sa inyo. Anak ka talaga ng nanay mo eh. Sa totoo lang, kung hindi ko kayo kaanak, baka nasa loob na din kayo ng tiyan ko. Kaya wag nyo kong pipigilan. Gagawin ko kung anong gusto ko. Walang makakapigil sa akin, maski ang nanay mo. Matapos magsalita, nakangiti itong tumalikod habang papalayo sa tahanan. Omil, bakit hindi maipintay ang mukha mo dyan? Ano bang nangyari? Si Manong Goryo, ayaw niyang magpapigil eh. Kinakabahan ako mon. Mas mabuti kung magdodoble ingat na tayo. Kilala ko si Manong Goryo eh. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Hayaan mo na yung matandang yun. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Alam mo naman yung kaya kong gawin, hindi ba? Napatango na lamang si Ramil bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Sa pagsapit ng hapon, halos hindi na nag-uusap ang dalawa. Labis na iniisip ni Ramil ang sinabi ng tiyuhin. Ilang sandali pa, dumating naman ang ina. Nakitang nakatulala sa hangin si Ramil. Anak, malamig na yung hawak mong kape. Tapos parang wala pang bawas. Malalim yata yung iniisip mo. Ano bang nangyayari? Hindi naman nagdalawang isip si Ramil. Kagad na binahagi sa ina ang mga naganap noong umaga. Ay nako, demonyo na talaga yung si Goryo. Hayaan mo, paghahandaan natin kapag lumapit muli yan dito sa bahay. Hindi man lang ako binigyan ng respeto. Iniisip ko nga na eh. Kung maaari, doon na lang muna kami kila Kuya Roman. Nako, dito na lang kayo. Nagdadalang tao yung asawa ng kuya mo, kaya baka mapahamak pa ito. Matapos ang usapan ng mag-ina, kagad na itong pumasok sa tahanan upang maghanda ng hapunan. Dahil walang ganang kumain, kaya nagpaiwan na lamang sa labas ng tahanan si Simon. Mon, tara na. Nakahanda na yung hapag. Hindi ka pa ba nagugutom? Busog pa naman ako, Mil. Iniisip ko lang, baka nakakaabala na ako sa inyo. Kasi kung sakaling susugod yung Goryo dito sa bahay nyo, baka madamay naman kayo. Huwag kang mag-alala. Kaya naman namin yung sarili namin.
Tsaka hindi yan basta-basta si nanay, no? Oo nga pala, bukas ng bandang 6:00, dito na muna tayo sa labas ng bahay. Hinabilinan kasi ako ni nanay na wag muna tayong pumasok eh. Hindi na rin nag-abalang magtanong si Simon kung ano ba ang gagawin ng matanda. Sa pagsapit ng hating gabi, nanatiling nakamulat ang mga mata ni Simon. Pinakikiramdaman ng paligid hanggang sa biglang uminit ang suot na medalyon. Psst. Psst. Simon, tama. Ah, ah. Bahagya namang napatayo sa kakahiga si Simon matapos madinig ang pagtawag ni Goryo mula sa labas. Ramdam niya ang lagkit ng hangin kasabay ng pag-alingasaw ng mabahong amoy. Sinilip ang labas ng tahanan kung saan nagmumula ang tinig ni Goryo. Dahil may kadiliman ang paligid, kaya wala itong makita sa labas ng tahanan. Ngunit ramdam pa din nila ang nilalang. Nagulat naman si Simon habang binubuksan ang pinto ng tahanan. Hoy, Goryo, wag mo akong tinatarantado. Gusto mo bang magkasubukan na tayo ngayon? Pati ba naman mga tao rito tataluhin mo? Ilang sandali pa, unti-unting may nabubuong figura sa harapan ng bakuran. Malaking tao, malayo sa wangis ni Goryo. Ngunit bigla itong sumagot kay Aling Tansing. Ramdam ko ang malinamnam na karne mula sa taong kasama ng anak mo. Huwag niyo na akong pahirapan pa. Dahil wala rin kayong magagawa. Kahit anong gawin mong orasyon, alam mo sa sarili mong hindi ito makakaapekto sa akin. Diba, Manang? Nanatili namang nakatayo si Aling Tansing. Iniisip kung ano ang gagawin matapos mapagtanto na may punto ang sinabi ni Goryo. Ilang sandali pa, bahagyang pumunta si Simon sa kusina. Kinuha ang punyal na nakasabit sa dingding. Kagad sinundan si Aling Tasing sa labas ng tahanan. Aling Tasing, sige na ho. Total ako naman ang kailangan niya. Kaya ako na ang haharap sa kanya. Wika ni Simon habang naglalakad papunta kay Goryo. Bahagya naman itong natigilan nang biglang hinila ng matanda. Hoy Simon, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi basta-basta si Goryo. Alam ko ho yun, Manang. Pero wag ho kayong mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Sigurado ka ba? Hintayin mo lang ako. Matapos madinig ang sinabi ni Goryo, hindi na tinangkapang pigilan ni Aling Tansing ang kaibigan ng anak. Kinuha ni Simon ang hawak na lampara ni Aling Tansing. Dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Goryo. Nang tuluyang makalapit, mas lalong lumakas ang napakabahong amoy na nagmumula kay Goryo. Dahil sa liwanag ng lampara, kaya't kitang-kita ni Simon ang malademonyong pagmumukha ni Goryo. Pulang-pula ang mga mata, na kulay itim na nasa gitnang parte, pahaba na tulad ng mata ng pusa. Malalaki at matatalim ang nakausling mga ngipin at halos hindi nauubos ang tumutulong laway. Makisig ang pangangatawan nito at purong puti ang mahabang buhok. Ilang sandali pa, binuka nito ang malaking bunganga at paggalaw sa malaahas nitong dila. Matapos yun, sumugod ito kay Simon. Sa bilis ng nilalang, hindi na nakaiwas ang binata. Tumilapon ito sa bakod ng tahanan at hindi pa man nakakatayo. Muli namang umatake si Goryo. Pag-ambang kakagatin sa mukha si Simon. Kagad na nakagalaw at tinadyakan ang nilalang.
Dahil dito, kaya nakabangon si Simon. Muling lumabas ang mga kataga sa isipan. Kaagad naman niya itong inusal. Inihip sa sarili at naisipang itarak sa lupa ang hawak na punyal. Sa muling pagsugod ng nilalang, nagbuno ang dalawa sa gulayan. Nagagawang makaiwas ni Goryo sa bawat pagsaksak ni Simon, kaya malalakas na suntok ang pinapakawalan upang makaganti sa nilalang. Ilang beses na ding nakalmot ni Goryo si Simon, ngunit nagtataka ito nang hindi nagagawang makasugat ang bawat pag-atake. Ilang sandali pa, bahagya namang napatigil ang nilalang nang masipat ang medalyon na suot ni Simon. Tila natigal po ito, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na umatake. Itinarak ang hawak na punyal sa leeg ni Goryo. Tumalsik ang itim na likido at napaatras naman ang nilalang. Kaya pala, ang lakas ng loob mong makipaglaban. May ibubuga ka nga talaga. Pero wag kang magpapakasiguro. Dama kong wala kang alam sa tangan mong anting-antig. Nanatili namang alisto si Simon. Ngunit matapos magsalita ni Goryo, kagad itong tumampot ng putik at sinubo. Nilapatan ang pinsala sa leeg, kaya't napatigil sa pagdurugo ang sugat na natamo. Nang makita ang ginawa ng nilalang, napasugod naman si Simon para patigilin sa ginagawa si Goryo. Ngunit dahil sa bilis nito, kaya nagawang maiwasan ang paglapit ni Simon. Kagad itong tumalon at sinunggaban sa balikat ang binata. Nagdulot pa ito ng malaking pinsala. Pinigilan ni Simon ang nilalang sa pamamagitan ng paghawak sa sulo at leeg nito. Pinilit ni Goryo na makagat sa leeg si Simon. Ngunit bigla itong nanghina matapos masaksak ni Aling Tansing sa batok. Patuloy na dumanak ang dugo sa lupa at nang bunutin ang punyal mula sa pagkakasaksak, dahan-dahan itong nawala ng buhay habang nananatiling nakamulat ang mga mata. Hindi napansin ng dalawa ang pagsikat ng araw, kaya kagad na kumuha ng patay na dahon ng nyug si Aling Tansing. Sinindihan ang katawan ni Goryo. Matapos ang mga pangyayari, kagad namang pinalis ni Aling Tansing si Simon upang maiwasan ang pagganti ng iilan nilang kaanak. Nasisigurado naman ang matanda na hindi siya masisisi ng mga ito. Gayong si Simon ang nakikitang dahilan kung bakit ito namatay. Noong araw ding yun, bumiyahe ang magkaibigan pabalik ng Maynila. Awa naman ang nasa itaas, hindi na sila hinabol pa ng batas, kaya't nagbagong buhay ang magkaibigan. Naging sekyu sa isang malaking bangko at namuhay ng patas si Simon. Wala nang naging balita pa ang binata sa pamilya ni Ramil sa probinsya hanggang sa tumanda na ang dalawa at hindi na nito tinangkapang bumalik. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.